Natagpuan ko ang sarili ko sa loob ng isang madilim at malamig na morgue dito sa Bulacan. Hawak ni Inspector Santos ang dulo ng puting kumot at sa isang iglap, dahan-dahan niya itong ibinaba. "Siya ba ang anak mo?" tanong niya sa akin habang seryoso ang kanyang tingin. Nanigas ang buong katawan ko. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi ko kailanman nakita dahil ang tanging anak ko ay si Rico, isang barako, at wala akong anak na babae. Kaya, imbes na makipagtalo o magwala, nanatili akong kalmado, nagpanggap akong labis na nasasaktan at yumuko. Habang hindi nakatingin ang pulis, mabilis kong kinuha ang isang maliit na resibo ng remittance mula sa bulsa ng jacket ng babae. Nagkakahalaga ito ng 5,000 piso. Itinago ko ito sa aking palad habang sinisimulan ko ng buuin sa aking isip ang plano kung paano ko tutuntunin ang taong gumagamit sa dangal ng aking pamilya. Isang oras lang ang lumipas, nabulabog ang katahimikan sa labas ng aking talyer ng Mami Milagro. Narinig ko ang malakas na pagpreno ng 3 itim na sasakyan at isang boses mula sa megaphone ang sumigaw ng aking pangalan. Ramdam ko ang kaba sa bawat tibok ng aking puso. Bago ko ilantad ang nakapanlulumong katotohanan sa likod ng misteryong ito. Maaari niyo bang i-comment muna kung saang probinsya o lungsod kayo sa Pilipinas nakikinig ngayon? Ang ulan sa labas ng morgue ay tila walang balak tumigil. Malakas ang bawat patak nito sa bubungang yari sa yero na naglilikha ng isang ingay na nakakabingi. Ngunit mas maingay ang tibok ng puso ko sa mga sandaling iyon. Kasama ko ang aking anak na si Rico. Nakatayo kami sa harap ng isang malamig na mesang bakal. Ang amoy ng gamot at pormalina ay humahapdi sa aking ilong. Dahan-dahang itinaas ni Inspector Santos ang puting kumot na tumatakip sa mukha ng babaeng biktima. Sa sandaling lumitaw ang kanyang mukha, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Napahawak ako sa balikat ni Rico para hindi ako mabuwal. Ang babaeng nasa harap namin, ang batang ito, na wala ng buhay, ay parang salamin ng aking anak. Ang hugis ng kanyang mukha, ang kurba ng kanyang ilong hanggang sa maliliit na detalye ng kanyang mga mata. Kung hindi ko lang alam na lalaki ang anak ko, iisipin kong si Rico ang nakahiga doon at binihisan lamang ng damit pambabae. Si Rico mismo ay hindi nakapagsalita. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. "Tay," ang tanging nabigkas niya. "Tay, bakit? Bakit kamukhang kamukha ko siya?" Hindi ko siya masagot. Paano ko sasabihin sa kanya ang isang bagay na maging ako ay hindi pa lubos na maunawaan? Ang pangalan daw ng babae ay Angel. Sabi ng inspector, natagpuan siya sa isang madilim na eskinita at ang hinala ng mga awtoridad ay kinuha niya ang sarili niyang buhay. Pero habang tinitingnan ko ang kanyang mukha, may kung anong kumurot sa puso ko. May kung anong boses sa loob ko ang nagsasabing hindi ito isang simpleng aksidente. Dito na nagsimulang bumalik ang mga alaala. Mga alaalang pilit ko nang ibinaon sa limot sa loob ng mahigit 20 taon. Naalala ko ang aking dating asawa, si Imelda. Noong panahong ipinanganak si Rico sa isang maliit na klinika sa probinsya, ang sabi sa akin ni Imelda ay kambal ang aming dapat na magiging anak. Ngunit pagkatapos ng mahabang oras ng panganganak, umiiyak siyang humarap sa akin. Sabi niya, ang sanggol na babae, ang kapatid ni Rico, ay hindi pinalad na mabuhay. Sabi niya, pumanaw ito sa loob pa lang ng kanyang sinapupunan. Naniwala ako. Bakit hindi ako maniniwala sa sarili kong asawa? Kasama ko siyang nagluksa. Kasama ko siyang naglibing ng isang maliit na kahon na akala ko ay kinalalagyan ng aking anak. Mula noon, ibinuhos ko ang lahat ng pagmamahal ko kay Rico. Siya lang ang naging sentro ng mundo ko. Ngunit, habang nakatingin ako kay Angel, ang katotohanan ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking katawan. Ang batang ito, si Angel. Siya ang buhay na patunay ng isang malaking pagtataksil. Hindi namatay ang kambal ni Rico. Hindi siya pumanaw noong sanggol pa siya. Napaisip ako, bakit nagawa iyon ni Imelda? Bakit niya kailangang magsinungaling sa akin? At ang pinakamasakit na tanong sa lahat, saan napunta ang batang ito? Paano siya napunta sa ibang pamilya? Dahan-dahang pumasok sa isip ko ang isang hinala, isang hinalang mas mapait pa sa ampalaya. Ipinamigay siya
Ipinamigay ni Imelda ang sarili naming anak para ampunin ng iba, kapalit marahil ng pera o ng isang buhay na hindi ko kayang ibigay noon. Ang sakit. Ang sakit isipin na ang sarili mong laman at dugo ay itinuring na parang isang gamit na pwedeng ipamigay o ibenta. Tumingin muli ako kay Inspector Santos. Inspector, ang sabi ko habang pinipilit kong patatagin ang aking boses. Ang babaeng ito, si Angel. Nais ko siyang iuwi. Nais ko siyang bigyan ng maayos na libing. Nagtaka ang inspektor. Pero Mang Lito, sabi niyo kanina ay wala kayong anak na babae. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Rico at nakita ko ang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Nagkamali ako, Inspektor, ang bulong ko. Anak ko siya. Anak ko ang batang ito. Sa bawat segundong lumilipas, ang galit sa loob ko ay unti-unting napapalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa paglilibing sa kanya. Kailangan kong malaman ang buong kuwento. Sino ang mga taong kumuha sa kanya? Paano siya namuhay sa loob ng 2 dekada? At higit sa lahat, ano ang kinalaman ni Imelda sa kinahantungan ng batang ito? Ang aking siyong Mok sa Bulacan ay pansamantala kong ipinagkatiwala sa aking mga katulong sa gawaan. Ang paggawa ng mga upuan at mesa ay ititigil ko muna. May mas mahalaga akong kailangang buuin. Ang mga piraso ng katotohanang nawasak dahil sa mga lihim ng nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng morgue, narinig ko ang mahinang bulong ni Rico habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Angel. Patawad, patawad kapatid ko, dahil hindi kita nakilala ng mas maaga. Ang salitang patawad, isang salitang napakabigat dalhin. Patawad, paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Patawad dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan. Patawad dahil hindi ko kayo naprotektahan. Habang inihahanda ang mga dokumento para sa pagkuha ng bangkay, isang maliit na bagay ang napansin ko sa gamit ni Angel na ibinigay ng pulis. Isang lumang pitaka. Sa loob nito, bukod sa ilang barya at basang papel, ay may isang litrato. Isang litratong kupas na, ngunit malinaw pa ring makikita ang isang babaeng may hawak na 2 sanggol. Ang babaeng iyon ay si Imelda, at sa likod ng litrato, may nakasulat na isang numero at isang pangalan ng lugar sa Maynila. Isang lugar na tila ba tinatawag ako para hanapin ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa amin. Ang aking buhay bilang isang simpleng karpintero ay tapos na. Ngayon, sisimulan ko nang hukayin ang bawat lihim na pilit itinago sa akin. Kahit gaano pa kasakit, kahit gaano pa karumi ang matuklasan ko, gagawin ko ito para kay Angel. Para sa anak kong hindi ko man lang nayakap habang siya ay humihinga pa. Ang ulan ay tila humuhupa na, ngunit ang bagyo sa loob ng aking puso ay nagsisimula pa lamang. Matanda na ako, oo. Sabi ng iba, dapat ay nagpapahinga na lang ako sa tumba-tumba at nanonood ng paglubog ng araw. Pero hindi. Hanggat may dugo pang dumadaloy sa aking mga ugat, hindi ko hahayaang manatiling lihim ang ginawa nila sa aking pamilya. Ang perang itinago ko mula sa bulsa ni Angel. Ang 5,000 pisong iyon ay hindi lang basta pera. Iyon ang magiging unang hakbang ko. Iyon ang magdadala sa akin sa mga taong kumuha sa kanya. Rico, tawag ko sa aking anak habang palabas kami ng morgue. Potay? Sagot niya. Habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Ihanda mo ang sasakyan, pupunta tayo sa Maynila. Hahanapin natin ang katotohanan. Hindi sumagot si Rico, ngunit isang matipid na tango ang ibinigay niya sa akin. Alam ko, ramdam din niya ang bigat ng obligasyon na ngayon ay nasa aming mga balikat. Hindi na kami pwedeng bumalik sa dati. Ang buhay namin ay tuluyan ng nabago ng isang tawag sa gitna ng ulan. Dito nagsisimula ang aking paglalakbay. Isang ama na naghahanap ng katarungan para sa anak na hindi niya nakilala. Isang karpintero na susubukang ayusin ang isang pamilyang winasak ng mga lihim at kasinungalingan. Abangan niyo ang susunod na bahagi kung saan unti-unti nating bubuksan ang pinto ng nakaraan at titingnan kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng pagtataksil ni Imelda. Sa susunod na kabanata, haharapin ko ang unang taong magtuturo sa akin kung nasaan ang iba pang mga sagot. Pagkatapos ng libing ni Angel, tila naging mas mabigat ang hangin sa aming tahanan sa Bulacan. Ang bawat sulok ng aking siyong Mok, ang aking gawaan ng kasangkapan,
ay parang nagpapaalala sa akin ng batang hindi ko man lang nagawang protektahan. Nakaupo ako sa aking lumang tumba-tumba, habang sa aking kandungan ay nakapatong ang isang maliit na notebook, isang diary. Kulay asul ito, medyo kupas na ang mga gilid at may mga bakas ng tuyong luha sa pabalat. Ito ang tanging mahalagang bagay na natira mula sa mga gamit ni Angel na ibinigay sa amin ng mga pulis. Huminga ako ng malalim. Isang malalim na buntong hininga na tila ba sinusubukang ilabas ang lahat ng bigat sa aking dibdib. Sinimulan kong buklatin ang mga pahina. Ang sulat kamay ni Angel ay maayos, malinis, parang ang kanyang pagkatao. Sa mga unang pahina, ikinuwento niya ang kanyang buhay sa piling ng mga umampon sa kanya. Mababait daw sila. Binigyan siya ng pagkakataong makapag-aral. Ngunit sa bawat salitang isinulat niya, may isang tanong na laging sumusulpot. Sino ang tunay niyang mga magulang? Bakit siya ipinamigay? Sabi niya sa kanyang sinulat. Gusto ko lang namang malaman kung bakit. Gusto ko lang maramdaman ang yakap ng isang tunay na ina. Napakasakit basahin yon. Habang ako ay nagtatrabaho rito sa Bulacan, habang iniisip ko na isa lang ang anak ko, ang isa ko palang anak ay nangungulila at naghahanap sa amin. Lumipas ang mga pahina at dinala ako ng kanyang kwento sa Maynila. Noong nakaraang taon lang, sa tulong ng isang lumang dokumento, nahanap na raw niya ang bakas ni Imelda, ang kanyang ina, ang aking dating asawa. Sabi ni Angel sa diary, hinding-hindi raw niya malilimutan ang araw na una niyang nakita si Imelda. Punong-puno siya ng pag-asa. Inisip niya na marahil ay may mabigat na dahilan kung bakit siya nawalay sa amin. Inisip niya na baka naghirap lang ang kanyang ina kaya siya ipinamigay. Ngunit dito na nagsimulang magbago ang tono ng kanyang pagsusulat. Ang saya ay unti-unting napalitan ng takot. Ang pag-asa ay naging pangamba. Natagpuan ni Angel si Imelda na nakatira sa isang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision. Ngunit hindi ito dahil sa marangal na trabaho. Natuklasan ni Angel na ang kanyang ina ay may bagong asawa. Isang lalaking nagngangalang Eduardo. Isinulat ni Angel ang bawat detalyeng nakita niya sa loob ng bahay na iyon. Ang marangyang pamumuhay ni Imelda at Eduardo ay galing sa isang madilim na gawain. Sila ay mga manloloko, mga scammers. Isang malaking sindikato ng panloloko ang kanilang pinapatakbo. Ang kanilang biktima? Ang ating mga kababayan, mga taong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, mga matatandang may kaunting ipon sa bangko, mga taong naghahangad ng mas mabuting buhay. Sabi ni Angel, nakikita niya kung paano kinukuha ni Imelda at Eduardo ang huling sentimo mula sa mga taong wala ng matakbuhan. Minsan, umaabot sa daan-daang libong piso ang nakukuha nila sa isang biktima lang. Sabi ni Angel sa isang pahina, hindi ko akalain na ang inang hinahanap ko ay isang taong naninira ng buhay ng iba. Ang bawat alahas niya, ang bawat mamahaling gamit sa bahay na ito, ay amoy luha at pawis ng mga taong niloko nila. Nadurog ang puso ko. Ang aking anak, na lumaking may mabuting kalooban, ay biglang napadpad sa isang pugad ng mga lobo. Sinubukan daw ni Angel na kausapin si Imelda. Nagpakilala siya. Umiyak siya. Akala niya, kapag nalaman ni Imelda na siya ang nawawalang anak, magbabago ito. Akala niya, pakikinggan siya ng kanyang ina. Ngunit nagkamali siya. Ayon sa diary, hindi siya tinanggap ni Imelda ng may pagmamahal. Sa halip, itinuring siyang isang banta, isang panganib sa kanilang maruming negosyo. Sinabihan siya ni Imelda na huwag makikialam. Pinagbantaan siya ni Eduardo. Sabi ni Eduardo sa kanya, kung gusto mong mabuhay ng matagal, matuto kang tumahimik at magbulag-bulagan. Isipin niyo, ang sarili niyang ina, mas pinili ang pera, mas pinili ang maruming yaman, kaysa sa sarili niyang anak. Habang binabasa ko ito, hindi ko mapigilang mapahikbi. Isang tahimik na pag-iyak ng isang ama na puno ng pagsisisi. Patawad, Angel, bulong ko sa hangin. Patawad dahil wala ako doon para ilayo ka sa kanila. Sa mga huling pahina ng diary, ramdam na ramdam ko ang takot ni Angel. Isinulat niya na may natuklasan siyang isang malaking transaksyon ni Eduardo. Isang scam na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sinubukan niyang kumuha ng ebidensya. Gusto niyang itama ang lahat. Gusto niyang ibalik ang katarungan sa mga biktima ni Imelda
Ang huling sulat niya sa diary ay may petsang 2 araw bago siya natagpuang wala ng buhay. Ang sabi niya, "Alam nilang alam ko na ang lahat. Nararamdaman ko ang kanilang mga mata sa bawat galaw ko. Kung may mangyari man sa akin, sana ay mahanap ito ng aking kapatid na si Rico. Sana ay malaman ni Tatay Lito na hindi ko sila kinalimutan." Dito na tumigil ang mga sulat. Ang natitirang mga pahina ay blanko na, malinis, walang kalaman-laman, gaya ng buhay na kinuha sa kanya ng napakaaga. Isinara ko ang diary. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa matinding galit. Ang galit na ito ay hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Tinawag ko si Rico. Pumasok siya sa silid at nakita ang aking mga mata. Alam niya, ramdam niya na may malaking nabago sa akin. "Rico," ang sabi ko, habang pinapatigas ang aking boses, "ang iyong kapatid, hindi siya kumuha ng sarili niyang buhay. Pinatay nila ang pag-asa sa kanyang puso bago pa man nila tuluyang tapusin ang kanyang hininga." Ipinakita ko sa kanya ang diary. Ikinuwento ko ang lahat ng nalaman ko tungkol kay Imelda at Eduardo, tungkol sa kanilang mga scam, tungkol sa panloloko sa mga inosenteng tao, at tungkol sa kung paano nila itinaboy at tinakot si Angel. "Tay," ang sabi ni Rico, habang nakakuyom ang kanyang mga palad, "anong gagawin natin?" Tumingin ako sa bintana, sa direksyon ng Maynila. Ang lungsod na puno ng liwanag, ngunit may mga sulok na kasing dilim ng gabi. "Hahanapin natin sila, Rico," ang sagot ko. "Hindi natin hahayaang masayang ang buhay ni Angel. Ang bawat pisong ninakaw nila, ang bawat buhay na sinira nila, ay kailangan nilang pagbayaran." Ngunit alam ko, hindi kami pwedeng basta-basta sumugod. Sina Imelda at Eduardo ay matatalino, may pera sila, may koneksyon. Kami? Kami ay isang simpleng karpintero at isang mekaniko mula sa probinsya, pero mayroon kaming isang bagay na wala sila. Kami ay may katotohanan. At ang katotohanan, kahit gaano pa ito katagal ibaon sa ilalim ng lupa, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas. Sa gabi ring iyon, sinimulan naming planuhin ang aming bawat hakbang. Hindi kami gagamit ng dahas na gaya ng sa kanila. Gagamitin namin ang kanilang sariling laro. Kung panloloko ang kanilang galing, katarungan ang magiging sandata namin. Ngayon, mga kababayan, habang pinakikinggan ninyo ang aking boses, nais kong mag-isip kayo. Gaano nyo kakilala ang mga taong malapit sa inyo? Ano ang kaya ninyong gawin kapag nalaman ninyong ang mismong pamilya nyo ang siyang dahilan ng inyong paghihirap? Ang susunod na kabanata ay magiging mas mapanganib. Pupunta kami sa kuta ng mga lobo. Haharapin ko ang babaeng dati kong minahal, ang babaeng sumira sa aking pamilya. Abangan nyo ang susunod na bahagi ng aming kuwento. Dito nyo makikita na ang isang amang tulad ko, kahit may rayuma na sa tuhod at puti na ang buhok, ay hindi susuko hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-ingat po kayo at laging tandaan. Ang tunay na kayamanan ay wala sa dami ng pera, kundi sa linis ng inyong konsensya. Mainit ang sikat ng araw sa labas, ngunit sa loob ng maliit na silid na tinuluyan ni Angel, tila nanunuot ang lamig. Isang uri ng lamig na hindi nanggagaling sa hangin, kundi sa katahimikan ng isang taong wala na. Sina Lito at Rico ay nakatayo sa gitna ng silid. Luma ang mga gamit dito. May isang maliit na kama, isang mesang gawa sa kahoy, at isang aparador na kupas na ang barnis. Sa dingding, may nakasabit na krus at isang lumang kalendaryo. Huminga ng malalim si Lito. Masakit pa rin ang kanyang dibdib sa tuwing maaalala ang sinapit ni Angel. Lumingon siya kay Rico, ang kanyang matalik na kaibigan, na laging handang tumulong. "Rico," bulong ni Lito, "nararamdaman ko na may iniwan pa rito si Angel. Hindi lang ang diary ang gusto niyang mahanap natin. Mayroon pa, alam ko." Tumango si Rico. Nagsimula silang maghanap. Maingat ang bawat galaw nila. Parang ayaw nilang gambalain ang kaluluwa ng dalaga. Sinilip nila ang ilalim ng kama. Binuksan ang bawat drawer ng mesa. Ngunit wala silang makita kundi mga lumang damit at ilang personal na gamit. Lumapit si Lito sa isang sulok ng silid, malapit sa dingding na gawa sa manipis na plywood. Napansin niya ang isang bahagi ng dingding na tila bahagyang nakaangat. Parang may pumilit na buksan ito noon at hindi na naibalik ng maayos.
Dahan-dahan, ginamit ni Lito ang kanyang mga daliri para hilahin ang gilid ng kahoy. Nakarinig siya ng mahinang lagutok. At doon, sa isang maliit na puwang sa pagitan ng dingding at ng poste, nakita niya ang isang puting sobre. Ang sobre ay luma na. May mga mantsa ito ng alikabok at pawis. Sa harap nito, nakasulat ang pangalan ni Lito. Isang sulat na pamilyar sa kanya. "Nahanap ko na, Rico," sabi ni Lito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang sobre. Naupo ang dalawa sa gilid ng kama. Dahan-dahang binuksan ni Lito ang sobre. Sa loob nito ay may ilang pahina ng papel na punong-puno ng sulat kamay. Ito ay hindi lamang basta sulat. Ito ay isang pagtatapat. Isang babala. Nagsimulang magbasa si Lito sa mahinang boses. Ang boses ni Angel ay tila muling nabubuhay sa bawat salita. Isinulat ni Angel ang tungkol sa tunay na pagkatao ni na Imelda at Eduardo. Hindi sila mga ordinaryong tao. Sila ay mga mapanlinlang, mga buwaya sa katihan. Ayon sa sulat, ang kanilang biktima ay hindi lang basta-basta, pinipili nila ang mga taong nag-iisa sa buhay. Ang mga mayayamang balo na wala ng kasama sa bahay. Ang mga matatandang may malalaking pensyon o kaya ay may mga lupang naiwan ng kanilang mga yumaong asawa. Detalyado ang pagkakasulat ni Angel sa kanilang modus. Sabi niya sa sulat, gagamitin nila ang kanilang matatamis na salita. Magpapanggap silang mga mabuting Kristiyano. Sasabihin nilang gusto nilang tumulong, pero ang totoo, unti-unti na nilang kinukuha ang tiwala ng biktima. Ikinuwento ni Angel ang isang pagkakataon kung saan nakita niya si Imelda nakausap ang isang matandang biyuda sa kabilang bayan. Si Imelda ay umiiyak pa. Kunwari ay nakikiramay sa lungkot ng matanda. Pero pagtalikod nito, nakita ni Angel ang ngisi sa mukha ng kanyang ina. Isang ngisi na puno ng kasakiman. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakuha ni na Imelda at Eduardo ang halos 2 milyong piso mula sa matandang iyon. Pera iyon na inipon ng matanda para sana sa kanyang pagtanda at para sa kanyang mga apo. Pero sa isang iglap, naglaho ang lahat dahil sa panloloko ng dalawa. Habang nagbabasa si Lito, tila tumitigil ang tibok ng kanyang puso. Mas masakit pa sa sugat ang malaman na ang sariling ina ni Angel ang utak ng ganitong kasamaan. Ngunit may mas matindi pang isiniwalat ang sulat. Isang bahagi na nagpatayo ng balahibo ni Lito. Isinulat ni Angel, alam na nila. Alam na nina Nanay Imelda at Eduardo na alam ko ang lahat. Nakita ko ang mga peking dokumento. Nakita ko ang mga listahan ng mga biktima nila sa susunod na buwan. Dahil dito, nagsimulang magbago ang trato nila kay Angel. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga matatalim na tingin. Ang mga pagkaing inihahain sa kanya, minsan ay may kakaibang amoy. Isang gabi, sulat ni Angel, narinig ko silang nag-uusap sa kusina. Sabi ni Eduardo, kailangan na raw akong patahimikin. Sabi niya, banta ako sa kanilang negosyo. Banta, ako na sarili nilang dugo, ay itinuring nilang banta. Huminga ng malalim si Angel sa kanyang pagsulat. Ramdam ni Lito ang takot sa bawat guhit ng panulat. Kung mababasa mo ito, Tito Lito, patuloy ng sulat, ibig sabihin ay wala na ako. Ibig sabihin ay nakuha na nila ang gusto nila. Pero sana, huwag mong hayaang matapos ito dito. Ipaglaban mo ang hustisya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga matatandang niloko nila. Binitawan ni Lito ang papel. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang galit na nararamdaman niya ay parang apoy na unti-unting lumiliyab sa kanyang dibdib. Mga hayop, bulong ni Lito. Paano nila nagawa ito sa sarili nilang anak? Tumingin si Rico sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno rin ng determinasyon. Lito, hindi natin ito pwedeng palampasin. Hawak na natin ang ebidensya. Ang liham na ito ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Tumayo si Lito. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng katotohanan. Ngayon, malinaw na ang lahat. Si Angel ay hindi namatay dahil sa sakit o aksidente lang. Si Angel ay pinatay ng kasakiman. Ang liham sa likod ng dingding ay hindi lang isang pirasong papel. Ito ay ang huling hininga ng isang biktima na nagnanais na maitama ang mali. Kinuha ni Lito ang sobre at maingat na inilagay sa kanyang bag. Aalis na tayo rito, Rico. Kailangan nating pumunta sa mga awtoridad. Pero kailangan nating mag-ingat.
Kung nagawa nilang pumatay ng sariling anak, wala silang sasantuhin. Lumabas ang dalawa sa silid. Ang araw ay pababa na at ang anino sa paligid ay humahaba. Isang mahabang gabi ang paparating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila natatakot sa dilim. Hawak na nila ang liwanag ng katotohanan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Para kay Angel, para sa lahat ng mga lolo at lola na nabiktima ng kawalang puso ni na Imelda at Eduardo, hindi sila titigil. Hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Hanggat hindi nababayaran ang bawat sentimo at bawat luhang nawala. Naglakad sila palayo, habang ang hangin ng hapon ay tila bumubulong ng pasasalamat. Isang pasasalamat mula sa isang dalagang nagngangalang Angel na sa wakas ay narinig na rin ang tinig. Ang katotohanan ay hindi na mananatiling nakatago sa likod ng dingding. Ngayon na ang oras para magbayad ang mga may sala. Mabigat ang mga hakbang ni Lito habang papalayo siya sa bahay ni Angel. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang nabasa niya sa liham. Ang bawat salita ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit may isang pangalan ang hindi maalis-alis sa kanyang isipan. Isang pangalan na naging bahagi na ng kanyang kabataan. Mang Tonton. Si Mang Tonton ay hindi lamang basta kapitbahay. Siya ang matalik na kaibigan ni Lito simula pa noong mga bata pa sila. Sabay silang naglaro sa mga palayan, sabay silang nangarap, at sabay ring tumanda. Kamakailan lamang, pumanaw ang asawa ni Tonton na si Aling Rosa. Napakasakit para kay Tonton ang mawalan ng katuwang sa buhay, kaya naman naging malapit siya sa kahit kanino na nagpapakita ng kaunting malasakit. Huminto si Lito sa tapat ng isang puno ng narra. Sumandal siya rito at muling binuksan ang listahan na nakita niya sa gamit ni Angel. Doon, sa itaas na bahagi, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Mang Tonton at sa tabi nito, may nakasulat na halaga, 40 milyong piso. Nanlamig ang buong katawan ni Lito, 40 milyon. Iyon ang kabuuan ng perang pinaghirapan ni Mang Tonton sa loob ng maraming dekada ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Kasama na rin doon ang perang nakuha niya mula sa insurance ni Aling Rosa. Iyon ang perang inilaan ni Tonton para sa kanyang pagtanda at para sa kinabukasan ng kanyang mga apo. Diyos ko, bulong ni Lito sa sarili. Huwag naman sana. Huwag ang kaibigan ko. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lito. Kahit napagod ang kanyang mga binti, mabilis siyang naglakad patungo sa bahay ni Mang Tonton. Sa daan, nakikita niya ang mukha ni na Imelda at Eduardo. Ang mga ngiti nilang mapanlinlang. Ang kanilang mga boses na tila mga anghel kung pakinggan, ngunit may dala palang lason. Sila ay mga manloloko. Manloloko. Wala silang pinipili. Kahit na ang mga taong wala ng kalaban-laban. Nang makarating si Lito sa bahay ni Mang Tonton, nakita niya itong nakaupo sa beranda. May hawak itong tasa ng kape at tila may malalim na iniisip. Sa kanyang tabi, may mga dokumento na nakapatong sa mesa. Mga dokumentong may tatak ng isang kumpanya na hindi pamilyar kay Lito. Tonton, tawag ni Lito. Hingal na hingal siya. Nagulat ang matanda. Oh, Lito? Bakit parang hinabol ka ng aswang? Halika, maupo ka muna. Gusto mo ba ng kape? Umiling si Lito. Hindi siya makaupo. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa kaba. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang kaibigan. Tonton, iyong tungkol kay Eduardo. Iyong investment na sinasabi niya. Nakapagbigay ka na ba ng pera? Ngumiti ng bahagya si Mang Tonton. Isang ngiting puno ng pag-asa. Ah, iyan ba? Napakabait ni Eduardo Lito. Sinamahan ako ni Imelda rito kahapon. Sabi nila, sayang naman daw ang pera ko kung nakatago lang sa bangko, mababa ang interes doon. Itong inaalok ni Eduardo, doble ang kikitain sa loob lang ng 1 taon. Maibibigay ko na sa mga apo ko ang gusto nilang bakasyon. Kumirot ang puso ni Lito. Tonton, nakikiusap ako, sabihin mo sa akin, naibigay mo na ba ang pera? Nakaayos na ang lahat, Lito, sagot ni Tonton habang itinusuro ang mga dokumento. Nakapirma na ako. Bukas ng umaga, ililipat ko na ang 40 milyong piso sa account ni Eduardo. Sabi niya, espesyal na pagkakataon daw ito kaya kailangan bilisan. 40 milyon. Ang halagang iyon ay hindi lang basta numero. Iyon ay dugo at pawis. Iyon ay mga gabi na hindi nakatulog si Tonton para lang makapag-ipon. At ngayon,
Nakahanda itong kunin nina Imelda at Eduardo sa isang kisap mata. "Wag, Tonton," sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at lungkot. "Huwag mong gagawin iyan. Huwag na huwag." Nangunot ang noo ni Mang Tonton. "Bakit ba? Lito, selos ba ito? Alam ko namang gusto mo rin akong umunlad." Hinawakan ni Lito ang balikat ng kanyang kaibigan. "Hindi ito selos, Tonton. Ito ay katotohanan. Sina Imelda at Eduardo, hindi sila ang inaakala mo. Sila ay mga scammers. Pinapatay nila ang pangarap ng mga tao." Ikinuwento ni Lito ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa diary ni Angel. Sinabi niya ang tungkol sa liham na natagpuan niya sa likod ng dingding. Bawat detalye ng modus ni na Imelda ay ibinunyag niya. Sinabi niya kung paano nila ginagamit ang kanilang mga biktima at kung paano nila ito itinatapon kapag wala na silang makuha. Tonton, si Angel, ang sariling anak ni Imelda. Nanganib ang buhay niya dahil nalaman niya ang lihim na ito, sabi ni Lito. Ang 40 milyon mo, hindi iyan magdodoble, maglalaho iyan. At kapag naglaho iyan, wala ka nang mahahabol. Mawawala silang parang bula. Natahimik si Mang Tonton, nabitawan niya ang kanyang tasa ng kape. Ang usok mula rito ay dahan-dahang nawala, parang ang pag-asa na binuo niya sa kanyang isipan. Tumingin siya sa mga dokumento sa mesa. Kanina, ang mga ito ay simbolo ng magandang kinabukasan. Ngayon, ang mga ito ay mukhang mga tanikala na igagapos siya sa kahirapan. Pero, ang bait nila sa akin, Lito, bulong ni Tonton. Parang bata na ayaw maniwala na ang kanyang kalaro ay masama. Dinalhan pa ako ni Imelda ng paborito kong suman noong 1 linggo. Kinukumusta nila ang kalusugan ko araw-araw. Iyon ang armas nila, Tonton, sagot ni Lito. Gagamitin nila ang kabaitan para makuha ang tiwala mo. Gagamitin nila ang kalungkutan mo dahil alam nilang nag-iisa ka na lang. Pero sa likod ng mga suman at kamustahan, ang tanging nakikita nila ay ang pera mo. Pera. Pera lang ang mahalaga sa kanila. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mang Tonton. Napakasakit tanggapin na ang mga taong itinuring mong kaibigan ay ang mga taong magnanakaw sa iyo. Ano ang gagawin ko, Lito? Tanong ni Tonton. Ang kanyang boses ay puno ng takot. I-cancel mo ang lahat, utos ni Lito. Huwag kang sasagot sa mga tawag nila at higit sa lahat, huwag mong ililipat ang pera. Bukas, pupunta tayo sa pulis. Dadalhin natin ang liham ni Angel. Tapos na ang panloloko nila. Huminga ng malalim si Mang Tonton. Tumingin siya sa langit na unti-unti nang nagdidilim. Salamat, Lito. Salamat dahil narito ka. Kung wala ka, baka sa kangkungan ako pulutin. Niyakap ni Lito ang kanyang kaibigan. Ramdam niya ang panginginig nito. Alam ni Lito na delikado ang kanilang ginagawa. Alam niyang kapag nalaman ni na Imelda at Eduardo na nalaman na ang kanilang sikreto, hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas. Ngunit handa si Lito, handa siyang ipaglaban ang kanyang kaibigan. Handa siyang ipaglaban ang hustisya para kay Angel. Ang gabi ay malalim na. Ngunit sa puso ni Lito, may isang liwanag na hindi mamamatay. Ang liwanag ng katotohanan. Bukas, magsisimula ang totoong laban. Bukas, malalaman ni na Imelda at Eduardo na hindi lahat ng matatanda ay madaling linlangin dahil hanggat may isang kaibigan na handang magsalita, hanggat may isang taong handang tumayo para sa tama, ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Hindi sila magtatagumpay, hinding-hindi. Tumayo si Lito sa harap ng salamin. Sa loob ng maraming taon, kilala siya bilang isang simpleng tao, isang kaibigan, isang lolo na mahilig sa kape at kuwentuhan. Ngunit ngayong araw, kailangang maglaho ni Lito. Kailangan niyang maging ibang tao. Isinuot niya ang isang mamahaling barong Tagalog na hiniram niya mula sa isang lumang kakilala. Ang tela nito ay gawa sa pinya, makinis at mukhang napaka-elegante. Nagsuot din siya ng isang gintong relo at sapatos na balat na kumikinang sa linis. Sa isang tingin, hindi mo iisiping siya ang Lito na naglalakad sa kalsada araw-araw. Ngayon, siya na si Don Gregorio. Si Don Gregorio ay isang mayamang asyendero mula sa probinsya ng Negros. Kunwari ay nagmamay-ari siya ng malalawak na lupain ng asukal. Isang tao na may napakaraming pera.
ngunit naghahanap ng mapagkakatiwalaang tao na magpapalago nito. Huminga ng malalim si Lito. Sa kanyang isipan, narinig niya muli ang boses ni Angel. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Mang Tonton. Ang galit sa kanyang dibdib ay ginawa niyang lakas. Kailangan ko itong galingan, bulong niya sa sarili. Para kay Angel. Para sa katarungan. Ang tagpuan ay sa isang marangyang restaurant sa loob ng isang hotel sa Makati. Ito ang lugar kung saan ang mga usapang milyon ay karaniwan lamang. Dumating si Lito ng maaga. Pinili niya ang mesa sa gitna upang makita niya ang pagdating ng kanyang mga kaaway. Maya-maya pa, pumasok na sa pintuan ng dalawa, si Imelda at si Eduardo. Napakaganda ng ayos ni Imelda. Nakabestido siya at maraming alahas sa katawan. Si Eduardo naman ay naka-Amerikana, mukhang isang matagumpay na negosyante. Ngunit para kay Lito, ang nakikita niya ay hindi mga disenteng tao. Ang nakikita niya ay mga lobo. Mga lobong naghahanap ng susunod na mabibiktima. Lumapit ang dalawa sa kanyang mesa. Agad silang nagbigay ng galang. Ang mga ngiti nila ay tila napakatamis. Ngunit alam ni Lito na may lason ang bawat salitang lalabas sa kanilang bibig. Nagsimula ang kuwentuhan. Ginamit ni Lito ang lahat ng kanyang galing sa pakikitungo. Nagkunwari siyang medyo mahina na ang pandinig, isang karaniwang katangian ng matanda upang mapilitan silang lumapit sa kanya. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang mga asyenda sa Negros. Nagbanggit siya ng mga pangalan ng mga kilalang tao na kunwari ay kaibigan niya. Dahan-dahan, inilabas ni Lito ang pain. Alam niyo, sabi ni Lito sa isang malumanay na boses, matanda na ako. Wala na akong ibang tinitignan kundi ang kinabukasan ng aking mga apo. Mayroon akong 100 milyong piso na nakatago lang sa bangko. 100 milyon. Hindi ko alam kung saan ito ilalagay na ligtas at mabilis kumita. 100 milyong piso. Nakita ni Lito ang pagbabago sa mga mata ni na Imelda at Eduardo. Ang kanilang mga balintataw ay tila naghugis piso. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Eduardo habang si Imelda naman ay hindi mapigilang mapahawak sa kanyang dibdib. 100 milyon. Iyon ang pinakamalaking isda. Nasusubukan nilang huliin. Agad na kumagat si Eduardo. Sinimulan nitong ipaliwanag ang kanilang mga peking proyekto. Sabi niya, mayroon daw silang mga lupain na itatayo bilang mga resort. Sabi naman ni Imelda, napakaswerte raw ni Don Gregorio dahil nakilala nila ang isa't isa. Sabi pa niya, turing na raw nila ay pamilya sa matanda. Pamilya. Gustong masok ni Lito sa salitang iyon. Naalala niya kung paano nila itinuring si Angel na sarili nilang pamilya, isang pamilya na handa nilang saktan para lamang sa pera, ngunit pinigilan ni Lito ang kanyang sarili. Nanatili siyang kalmado. Tumango-tango siya habang nakikinig na tila ba ay hangang-hanga sa mga sinasabi ni Eduardo. Napakagandang pakinggan, Eduardo, sabi ni Lito. Gusto ko ang iyong katapatan. Bihira na ang mga taong tulad ninyo ngayon. Mga taong mapagkakatiwalaan. Pinuri ni Lito ang kanilang kabaitan. Sinabi niya na handa siyang ilabas ang 100 milyong piso sa susunod na linggo. Ngunit may isang kondisyon siya. Gusto niyang makita ang lahat ng mga dokumento ng kumpanya. Gusto niyang makita ang mga titulo ng lupa at ang mga listahan ng mga investor. Para lamang sa kapanatagan ng aking loob, sabi ni Lito nang may halong lambing, mabilis na sumang-ayon ang dalawa. Kahit anong hilingin ni Don Gregorio, ibibigay nila. Sa isip ni na Imelda at Eduardo, nasa kamay na nila ang kayamanan. Hindi nila alam, sila na pala ang nasa loob ng bitag. Habang nagpapatuloy ang hapunan, pinagmamasdan ni Lito ang bawat galaw nila. Napansin niya kung paano sila magtinginan sa isa't isa. Kapag hindi siya nakatingin, isang tingin na puno ng pagkaganid. Isang tingin na nagsasabing nakuha na nila ang kanilang biktima. Manloloko. Iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Lito. Sila ay mga manloloko na walang kaluluwa. Ngunit sa gabing ito, ang manloloko ay naloko. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam na ang dalawa ng may labis na pasasalamat. Hinatid pa nila si Lito hanggang sa kanyang sasakyan. Nagmano pa si Imelda sa kamay ni Lito, isang kilos ng paggalang na alam ni Lito na huwad na huwad. Nang makaalis na ang kanilang sasakyan, huminga ng malalim si Lito. Tinanggal niya ang kanyang salamin at sumandal sa upuan ng kotse. Pagod siya. Pagod ang kanyang isip at damdamin sa pakikipaglaro sa mga masasamang tao.
Ngunit may ngiti sa kanyang mga labi, kumagat sila. Ang 100 milyong piso na hindi naman totoo ang naging mitsa ng kanilang pagkasira dahil sa kanilang kasakiman, hindi nila napansin ang mga butas sa kwento ni Don Gregorio. Ang tanging nakita lang nila ay ang pera. Kinuha ni Lito ang kanyang cellphone at tinawagan si Rico. Rico, sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nasa loob na sila. Maghanda na kayo. Ang susunod na pagkikita namin, hindi na sila makakalabas ng malaya. Ibinaba ni Lito ang telepono. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod. Ang laro ni na Imelda at Eduardo ay malapit nang matapos. Ang katarungan para kay Angel ay abot kamay na. Don Gregorio. Ang pangalang iyon ang magiging bangungot ni na Imelda at Eduardo. Ang isang matanda na inakala nilang mahina ay siya palang tatapos sa kanilang mga ilegal na gawain. Hindi lahat ng matanda ay madaling lokohin. Minsan, ang pinakatahimik na tao ang siyang may pinakamalalim na plano. Nagmaneho na si Lito pauwi. Sa kanyang puso, dama niya ang kaunting kapayapaan. Alam niyang mahaba pa ang gabi, ngunit ang bukang liwayway ay paparating na. Ang katarungan ay hindi natutulog. At sa tulong ni Don Gregorio, sa wakas, ay magigising na ang katotohanan. Tahimik ang gabi, ngunit sa loob ng puso ni Lito, may isang malakas na tambol na tila hindi tumitigil sa pagtibok. Nakaupo siya sa kanyang luma at paboritong kursi na gawa sa nara. Sa kanyang harapan, may isang tasa ng mainit na barako, ngunit hinayaan niya itong lumamig. Ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Tagumpay. Ang pain ay kinagat. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Lito. Naalala niya ang mukha ni na Imelda at Eduardo nang banggitin niya ang halagang 100 milyong piso. Nakita niya ang kislap sa kanilang mga mata. Hindi iyon kislap ng kagalakan para sa isang kaibigan. Iyon ay kislap ng kasakiman. Isang uri ng kislap na nakikita mo lamang sa mga taong ang tanging Diyos ay salapi. 100 milyong piso. 100 milyon. Sa isip ni Lito, paulit-ulit niyang sinusuri ang bawat galaw niya bilang si Don Gregorio. Kailangan niyang maging maingat. Isang maling salita, isang maling tingin, at maaaring gumuho ang lahat. Ngunit mukhang nabulag na ang dalawa sa laki ng halagang inaalok niya. Sinasabi ni Imelda sa kanya, Don Gregorio, ituring niyo na po kaming parang tunay na pamilya. Kami na po ang bahala sa inyo. Pamilya. Ginamit muli ni Imelda ang salitang iyon. Isang salitang napakasabing pakinggan, ngunit sa bibig ni Imelda, ito ay tila isang matalim na kutsilyo. Alam ni Lito ang katotohanan. Alam niya kung paano nila itinuring ang sarili nilang dugo na si Angel. Alam niya ang bigat ng liham na iniwan ng dalaga. Habang abala sina Imelda at Eduardo sa pagpaplano kung paano nila uubusin ang pera ni Don Gregorio, hindi nila alam na ang bitag ay dahan-dahan nang sumasara. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang maliit at madilim na opisina, hindi rin nagpapahinga ang mga kasama ni Lito. Si Rico, ang tapat niyang kaibigan, at si Mang Tonton ay kasalukuyang kaharap si Inspector Santos. Si Inspector Santos ay isang lalaking may prinsipyo. Kilala siya sa kanilang bayan bilang isang pulis na hindi nababayaran. Sa boses ni Rico, naramdaman ni Lito ang pag-asa nang iulat nito sa kanya ang nangyayari. Sabi ni Rico, Lito, huwag kang mag-alala. Kasama natin ang batas. Maayos ang pakikipag-usap namin kay Inspector Santos. Hindi naging madali ang trabaho ni Rico at Mang Tonton. Kailangan nilang kumilos ng palihim. Ayon sa kwento ni Rico, pinuntahan nila ang mga dating tauhan ni Eduardo. Ang mga taong ito ay nagtrabaho sa kanila noon sa mga pekeng investment scam. Natatakot ang mga ito sa simula. Ayaw nilang magsalita dahil alam nilang mapanganib si Eduardo. Ngunit si Mang Tonton, sa kabila ng kanyang edad, ay nagpakita ng tapang. Sabi ni Tonton sa isa sa mga kasabwat, Anak, tumanda na tayo sa mundong ito. Huwag mong hayaang ang huling alaala mo ay ang pagtulong sa kasamaan. Maawa ka sa mga matatandang ninakawan ni na Imelda. Doon lumambot ang puso ng isa sa mga tauhan. Nagsimula itong magsalita. Isinalaysay nito ang lahat, ang bawat peking dokumento, ang bawat bank account na ginamit nila para itago ang pera. Ang bawat pangalan ng mga biktima na karamihan ay mga lolo at lola
na wala ng ibang inaasahan sa buhay. Ang mga testimonya ay naging matibay na ebidensya. Si Inspektor Santos ay tahimik na nakikinig at nagtatala. Sabi ng inspektor, "Kailangan natin ng matibay na pag-amin mula sa loob. Kailangan nating mahuli sila sa akto." Habang iniisip ito ni Lito, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Siya ang nagsisilbing tulay. Siya ang pain na dapat manatiling matatag hanggang sa huling sandali. Minsan, kapag nag-iisa siya, hindi maiwasan ni Lito ang makaramdam ng takot. Takot para sa kanyang sarili, at higit sa lahat, takot para sa kanyang mga kaibigan. Paano kung malaman ni na Eduardo ang totoo? Alam ni Lito na walang sasantuhin ang mga taong iyon. Ang perang sangkot ay hindi biro. 100 milyong piso ay sapat na para pumatay ang isang taong sakim. 100 milyon, napakalaking halaga. Ngunit muling naalala ni Lito ang mukha ni Angel. Ang kanyang mga mata na punong-puno ng pangarap bago ito naging puno ng takot. Naalala niya ang bawat sentimong pinaghirapan ni Mang Tonton sa ibang bansa na muntik nang maglaho sa isang iglap. "Hindi," bulong ni Lito sa sarili. "Hindi ako susuko. Para ito sa katarungan." Kinuha ni Lito ang kanyang cellphone. Isang maikling mensahe ang ipinadala niya kay Rico. Handa na ang lahat para sa susunod na hakbang. Hindi nagtagal, sumagot si Rico. Sabi niya, "Nakuha na namin ang pirma ng pangunahing testigo. Hawak na ni Inspektor Santos ang mga papeles. Mag-ingat ka bukas, Lito. Ang huling pagkikita ninyo ni Don Gregorio ay ang sandali ng paghuhukom, pagdadalamhati." Iyon ang naramdaman ni Lito para kay Imelda. Isang ina na mas pinili ang pera kaysa sa sariling anak. Paano naging ganoon katigas ang puso ng isang tao? Paano mo nagagawang matulog sa gabi habang alam mong may mga taong umiiyak dahil sa iyong panloloko? Ang mga sagot sa mga tanong na iyon ay hindi na mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Ang mahalaga ay ang pagtatapos ng kanilang mga iligal na gawain. Sa labas, nagsisimula ng umihip ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang mga manok ay nagsisimula na ring tumilaok. Isang bagong araw ang paparating, isang araw na magdadala ng pagbabago. Alam ni Lito na bukas, sa muling pagsusuot niya ng barong Tagalog at sa muling pagpanggap niya bilang Don Gregorio, dala-dala niya ang boses ng lahat ng mga biktima. Dala-dala niya ang huling hiling ni Angel. Ang pain ay kinagat na. Ang bitag ay nakahanda na. Isang huling tingin sa larawan ni Angel sa ibabaw ng kanyang mesa. "Hustisya, anak," sabi ni Lito sa mahinang boses. Hustisya. Humiga na si Lito upang kumuha ng kaunting lakas. Kahit na maikli ang tulog, alam niyang ang kanyang pananalig sa may kapal at sa katotohanan ang magiging sandata niya. Ang bukas ay hindi na para sa mga manloloko. Ang bukas ay para sa mga taong may malinis na puso. At sa katahimikan ng gabi, ang huling maririnig mo ay ang marahang paghinga ng isang matanda na handang ibuwis ang lahat para sa tama. Katarungan, isang salita. Ngunit sa pagkakataong ito ay may bigat na mas higit pa sa 100 milyong piso. Matulog ka ng mahimbing, Angel. Malapit na ang wakas. Ang gabi ay balot ng karangyaan. Sa loob ng malawak na ballroom ng isang sikat na hotel sa Maynila, ang lahat ay kumukutitap. Naglalakihang mga chandelier ang nakasabit sa kisame, na nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid. Ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa samyo ng mga sariwang bulaklak na nakaayos sa bawat mesa. Naririnig ang marahang tugtog ng biyulin. Ang mga bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang barong Tagalog at mga kumikinang na gown. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon sina Imelda at Eduardo. Sila ang bida sa gabing ito. Sila ang nag-organisa ng tinatawag nilang charity gala para sa mga batang kapuspalad. Ngunit alam ni Lito ang katotohanan. Ang charity na ito ay isa lamang malaking palabas, isang maskara upang itago ang kanilang mga madidilim na gawain. Nakaupo si Lito sa isang mesa malapit sa entablado. Nakasuot pa rin siya ng kanyang marangyang barong bilang si Don Gregorio. Nararamdaman niya ang bigat ng suot niyang damit. Parang bawat hibla ng tela ay nagpapaalala sa kanya na ang gabing ito ay para sa hustisya, para kay Angel. Pinagmasdan ni Lito si Imelda mula sa malayo. Nakita niya itong tumatawa habang may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga alahas
ay kumikinang, ngunit para kay Lito, ang mga hiyas na iyon ay may bakas ng dugo. Bawat brilyante ay galing sa panloloko sa mga tulad ni Mang Tonton. Napakagaling nilang magpanggap, bulong ni Lito sa kanyang sarili. Napakagaling. Maya-maya pa, umakyat na si Eduardo sa entablado. Kinuha niya ang mikropono at nagsimulang magsalita ng may labis na kumpiyansa. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga dumalo. Binanggit niya ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. At siyempre, hindi niya nakalimutang banggitin ang kanyang espesyal na panauhin. Ngayong gabi, sabi ni Eduardo habang nakatingin kay Lito, ikinagagalak naming ipakilala ang isang taong may napakabusilak na puso, si Don Gregorio. Siya ay magbibigay ng 100 milyong piso para sa ating layunin. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Lito. Pinilit ni Lito na ngumiti, kahit na ang kanyang kalooban ay kumukulo sa galit. Tumayo siya ng dahan-dahan at naglakad patungo sa entablado. Habang naglalakad, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding emosyon. Naalala niya ang bawat pahina ng diary ni Angel. Naalala niya ang liham na itinago ng dalaga sa likod ng dingding. Nang makarating siya sa mikropono, tumahimik ang buong bulwagan. Inayos ni Lito ang kanyang salamin. Tumingin siya kay Eduardo, pagkatapos ay kay Imelda na nasa harapang mesa. Salamat Eduardo, panimula ni Lito. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diing nararamdaman. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa pagpapakita sa akin kung gaano ninyo kahalaga ang pamilya at ang katotohanan. Bahagyang naguluhan si Eduardo sa sinabi ni Lito, ngunit nanatili itong nakangiti. Akala niya ay bahagi lamang ito ng pasasalamat, ngunit bago ko ibigay ang tseke, patuloy ni Lito. Mayroon akong nais iparinig sa inyong lahat. Isang mahalagang mensahe na magpapatunay kung anong klaseng tao ang nasa harap ninyo ngayon. Inilabas ni Lito ang isang maliit na gadget mula sa kanyang bulsa. Ikinabit niya ito sa sound system ng hotel. Sa isang sandali, nawala ang tugtog ng biyulin. Napalitan ito ng isang malakas na static. At pagkatapos, isang boses ang narinig sa buong ballroom. Isang boses na kilalang-kilala ni na Imelda at Eduardo. Iyon ay recording ng usapan nila sa loob ng kanilang bahay. Isang gabi na hindi nila alam na may nakikinig. Kailangan na nating tapusin si Angel, sabi ng boses ni Eduardo sa recording. Malakas ito, malinaw, nakakapangilabot. Masyado na siyang maraming alam. Kapag nalaman ng mga awtoridad ang tungkol sa mga pekeng titulo, tapos na tayo, narinig din ang boses ni Imelda. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagmamahal bilang isang ina. Gawin mo ang dapat mong gawin, Eduardo, sabi ni Imelda sa recording. Banta siya sa ating pera. Mas mahalaga ang kinabukasan natin kaysa sa isang anak na wala namang silbi. Ang buong ballroom ay naging kasing tahimik ng sementeryo. Ang mga bisita ay napanganga. Ang mga baso ng alak ay muntik ng mabitawan. Ang lahat ay nakatingin sa entablado, ngunit hindi kay Lito, kundi kina Imelda at Eduardo. Ang mukha ni Imelda ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang maskara ng isang madasalin at mabait na babae ay tuluyan ng nagkadurog-durog. Kasalanan ito, sigaw ni Imelda, ngunit walang nakinig sa kanya. Peke ang recording na iyan! Ngunit hindi tumigil ang recording. Naririnig sa buong paligid kung paano nila pinagtawanan ang mga matatandang ninakawan nila. Kung paano nila balak lokohin si Don Gregorio at kunin ang 100 milyong piso nito. Ito ang katotohanan, ang hubad na katotohanan. Dahan-dahang tinanggal ni Lito ang kanyang salamin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Imelda. Hindi ako si Don Gregorio, sabi ni Lito sa mikropono. Ang kanyang boses ngayon ay puno ng awtoridad. Ako si Lito, ang kaibigan ng taong pinatay ninyo, ang kaibigan ng mga taong ninakawan ninyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Pumasok si Inspector Santos kasama ang isang pangkat ng mga pulis. Kasunod nila sina Rico at Mang Tonton. Gulo. Iyon ang nangyari sa loob ng marangyang bulwagan. Sinubukang tumakas ni Eduardo, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ni Inspector Santos. Si Imelda naman ay napaupo na lamang sa sahig, umiiyak, ngunit wala nang naniniwala sa kanyang mga luha. Imelda. Eduardo,
sabi ni Inspektor Santos habang inilalabas ang mga posas. Inaaresto namin kayo sa kasong murder at malakihang estafa. Naramdaman ni Lito ang isang malalim na ginhawa. Parang may mabigat na batong inalis sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang pagposas sa dalawa. Nakita niya ang pagbagsak ng kanilang imperyo ng kasinungalingan. Nilapitan ni Lito si Mang Tonton. Nagyakap ang dalawang matanda. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, ngunit sapat na ang higpit ng kanilang yakap para sabihing tapos na ang laban. Nagawa natin, Lito, bulong ni Rico sa kanyang tabi. Tumango si Lito. Tumingin siya sa itaas, sa mga kumukutitap na ilaw ng chandelier. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Angel. Nakita niya ang ngiti ng dalaga. Isang ngiti na hindi na balot ng takot. Isang ngiti na malaya na, hustisya. Iyan ang salitang paulit-ulit na naririnig ni Lito sa kanyang puso. Hustisya para sa isang anak na tinalikuran ng sariling ina. Hustisya para sa mga lolo at lola na nawalan ng ipon at pag-asa. Ang marangyang gala night ay natapos hindi sa palakpakan para sa donasyon, kundi sa tunog ng mga sirena ng pulis. Isang tunog na para kay Lito ay ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Dahil sa gabing ito, ang katotohanan ay nagwagi, ang maskara ay nahulog na. At sa ilalim nito, tanging ang kapangitan ng kasamaan ang natira. Naglakad si Lito palabas ng hotel. Ang hangin sa labas ay sariwa. Ang langit ay puno ng mga bituin. Wala na ang barong ni Don Gregorio sa kanyang isip. Siya na muli si Lito, isang simpleng tao na nanindigan para sa tama. Tapos na ang pagpapanggap at sa wakas, makakatulog na nang mahimbing ang lahat, lalo na si Angel. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan ng pabalik-balik sa korte. 6 na buwan ng kaba, pag-aantay, at walang katapusang pagdarasal. Sa loob ng panahong iyon, tila huminto ang ikot ng mundo para kay Lito. Ngunit ngayon, sa wakas, dumating na ang araw na hinihintay ng lahat. Ang araw ng paghuhukom. Nakaupo si Lito sa loob ng silid pulungan ng korte. Sa kanyang tabi, naroon si Rico at Mang Tonton. Ang bawat isa sa kanila ay nakasuot ng malinis na barong. Tanda ng paggalang sa batas. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat. Ramdam mo ang tensyon sa bawat sulok. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang kalansing ng mga susi ng guwardiya. Sa tapat nila, nakaupo sina Imelda at Eduardo. Hindi na sila ang mga taong nakita sa gala night. Wala na ang mga mamahaling alahas ni Imelda. Wala na ang matikas na postura ni Eduardo. Ngunit sa likod ng kanilang mga mata, naroon pa rin ang bakas ng kayabangan. Mayroon silang kinuha na isang napakamahal na abogado. Isang abogado na kilala sa pagiging mabulaklak ang dila, pera, bulong ni Lito sa sarili. Hanggang sa huli, naniniwala pa rin silang maililigtas sila ng pera. Ngunit hindi sapat ang mabulaklak na salita para tabunan ang katotohanan. Sa loob ng 6 na buwan, isa-isang tumayo ang mga biktima, 12. 12 matatanda ang naglakas loob na humarap sa hukom. Isa sa mga biktima ay si Aling Marta, isang biyuda na nasa 75 taon na. Naalala ni Lito kung paano nanginginig ang boses ni Aling Marta habang isinasalaysay kung paano siya niloko ni Imelda. Sinabi ni Aling Marta na nakuha sa kanya ang halos 3 milyong piso. Iyon ang lahat ng kanyang naipon mula sa pagtitinda sa palengke sa loob ng 40 taon. Wala na akong pambili ng gamot, sabi ni Aling Marta sa gitna ng pag-iyak. Wala na akong maiiwan sa aking mga apo. Nadurog ang puso ng lahat sa loob ng korte. Ngunit sina Imelda at Eduardo ay nanatiling walang kibo, parang mga bato na walang pakiramdam. At doon dumating ang pinakamahalagang saksi, si Danny. Si Danny ay isang lalaking may madilim na nakaraan. Siya ang hired killer na binayaran ni na Eduardo para patahimikin si Angel. Noong una, ayaw magsalita ni Danny. Ngunit dahil sa galing ni Inspektor Santos, napapayag din itong magtapat kapalit ng mas mababang parusa. Tumayo si Danny sa witness stand. Tumingin siya ng diretso kay Eduardo. Ang kanyang boses ay malamig. Inutusan nila ako, sabi ni Danny. Binayaran ako ni Eduardo ng 50,000 piso para siguraduhing hindi na makakapagsalita ang anak ni Imelda. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Ang mga tao ay hindi makapaniwala.
Ang sariling ina, pinayagang ipapatay ang sariling anak para lamang sa pera. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Lito ang pagbabago sa mukha ni Imelda, bahagya siyang napayuko. Siguro, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. O baka naman, natatakot lang siya sa magiging hatol sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na pagbabasa ng mga ebidensya, tumayo na ang hukom. Ang lahat ay tumayo rin bilang paggalang, katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nakakabingi, inayos ng hukom ang kanyang salamin. Binasa niya ang desisyon ng may malakas at malinaw na boses. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya at pakinggan ang lahat ng mga saksi, panimula ng hukom. Napatunayan ng korteng ito na sina Imelda at Eduardo ay guilty sa kasong malakihang estafa at murder. Tumigil sandali ang hukom, huminga ng malalim ang lahat. Kaya naman, ang korteng ito ay naghahatol sa inyo ng parusang habambuhay na pagkakabilanggo. Habambuhay, inulit ni Lito ang salitang iyon sa kanyang isipan. Habambuhay, isang parusang walang katapusan, isang buhay sa loob ng rehas, malayo sa karangyaan at malayo sa kalayaan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Nagpatuloy ang hukom. Ang parusang ito ay isisilbi ninyo ng walang pagkakataon na makalaya sa ilalim ng parol. Walang parole. Ibig sabihin, doon na sila tatanda. Doon na sila mamamatay sa loob ng bilangguan. Wala nang matatamis na salita ang makakaligtas sa kanila. Wala nang 100 milyong piso ang makakabili ng kanilang kalayaan. Narinig ni Lito ang malakas na iyak ni Imelda. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naawa sa kanya. Ang kanyang mga luha ay huli na. Ang kanyang pagsisisi ay wala ng saysay. Dinala na sila ng mga guwardiya palabas ng korte. Habang dumadaan sila sa harap ni Lito, tumingin si Eduardo ng masama. Ngunit hindi natakot si Lito. Tiningnan niya ito ng may awa. Awa para sa isang taong kinain ng sariling kasakiman. Nang makaalis na ang mga salarin, lumapit si Mang Tonton kay Lito. Hawak ni Tonton ang kanyang dibdib. Lito, sabi niya nang may luha sa mga mata. Sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag. Tumango si Lito. Oo, Tonton, tapos na ang laban. Lumabas sila ng korte. Ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Ang hangin ay tila mas masarap lang hapin. Pakiramdam ni Lito, sa bawat hakbang niya, ay kasabay niya si Angel. Isang dalagang kinuha ng maaga, ngunit ang kanyang kamatayan ay hindi naging walang saysay. Naisip ni Lito ang lahat ng mga biktima. Marahil hindi na nila mababawi ang lahat ng perang nawala sa kanila. Marahil ang sugat sa kanilang mga puso ay mananatili pa rin ng matagal na panahon. Ngunit kahit papaano, alam nilang may katarungan. Alam nilang ang batas ay hindi natutulog para sa mga maliliit na tao. Hustisya, bulong ni Lito. Isang salita na may 7 letra. Ngunit ang bigat nito ay hindi matatawaran. Ngayong araw, ang katarungan ay hindi lamang isang pangarap. Ito ay naging katotohanan. Naglakad silang magkakaibigan patungo sa isang maliit na karinderya sa tapat ng korte. Doon, uupo sila, iinom ng kape at magkukuwentuhan tungkol sa magandang kinabukasan. Wala nang Don Gregorio, wala nang mga manloloko. Ang natitira na lamang ay ang katotohanan na ang kabutihan ay laging nananaig sa huli. Sa malayong bahagi ng langit, tila may isang puting ulap na hugis pakpak ng isang anghel. Isang tanda na ang lahat ay maayos na. Habambuhay na pagkakabilanggo. Isang parusang nararapat. Isang katapusan na patas. At para kay Lito, ito na ang huling kabanata ng isang masakit na kuwento. Ang susunod na pahina ay para na sa kapayapaan. Kapayapaan. Isang salita na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang halaga ng pera. Naglakad sila palayo. Habang ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa malapit ay nagsimulang tumunog, isang tunog ng tagumpay. Isang tunog ng pag-asa, tapos na ang paghuhukom. At sa wakas, ang katarungan ay nakamit na. Payapa ang umaga. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga dahon ng puno ng kabalyero sa loob ng sementeryo. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga sariwang bulaklak at nasusunog na kandila. Sa wakas, narito na tayo. Nakatayo si Lito sa harap ng isang puting puntod. Malinis ito, maayos.
May nakaukit na pangalan sa marmol, Angel. Sa tabi nito naroon ang mga puntod ng kanyang tunay na pamilya na nauna ng pumanaw. Doon siya nararapat. Doon siya tunay na kabilang. Huminga ng malalim si Lito pagkatapos ng mahabang panahon ng takot at pagtatago. Nailibing na si Angel ng may dangal, wala ng mga lihim. Wala ng mga manloloko na humahabol sa kanya. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mang Tonton. Hawak nito ang isang maliit na polyeto. Ipinakita niya ito kay Lito nang may bahagyang ngiti sa mga labi. Ito ang Angel Memorial Scholarship Fund. Nagpasya si Mang Tonton na gamitin ang bahagi ng kanyang ipon, ang perang muntik ng manakaw ni na Eduardo para sa isang magandang layunin. Magbibigay ang fund na ito ng scholarship para sa mga nursing students na walang kakayahang mag-aral. Lito, sabi ni Mang Tonton sa isang mahinahong boses. Nursing ang pinili ko dahil si Angel. Ang pag-aalaga niya sa atin ay parang isang tunay na nurse. Gusto kong mabuhay ang kanyang pangalan sa bawat estudyanteng makakatapos at mag-aalaga sa mga may sakit. Nursing. Isang marangal na gawain, isang gawaing puno ng pagkalinga. Tumango si Lito. Sa kanyang puso, nadama niya ang init ng pag-asa. Ang 40 milyong piso na pinag-interesan ng kasamaan ay naging instrumento na ngayon ng kabutihan. Hindi ito naging mitsa ng pagkawasak, kundi naging binhi ng mga pangarap. Pangarap. Napakagandang salita. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng katarungan, may isang bahagi ng puso ni Lito na nananatiling may kurot ng sakit. Isang hapdi na hindi kailanman ganap na mawawala. Tumingin si Lito sa larawan ni Angel na nakadikit sa puntod. Naisip niya ang mga pagkakataong hindi nangyari. Naisip niya ang mga yakap na hindi naibigay. Hindi ko man lang siya nayakap, bulong ni Lito sa kanyang sarili. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na nandito ang kanyang tito Lito para protektahan siya. Nayakap. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi siya nayakap. Isang yakap na dapat ay nagparamdam sa kanya na siya ay ligtas. Isang yakap na dapat ay nagpawi sa kanyang mga luha. Pinunit ng hangin ang katahimikan. Hinawakan ni Rico ang balikat ni Lito. Lito, alam niya iyon. Sa bawat hakbang na ginawa natin para sa katarungan, nadama ni Angel ang iyong pagmamahal. Iyon ang pinakamahigpit na yakap na maibibigay mo sa kanya. Katarungan, nahanap na ni Lito ang kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan na walang lungkot, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa pagkaalam na ang mali ay naitama na. Ang mga salarin ay nasa likod na ng mga rehas. Ang boses ni Angel ay narinig na ng buong mundo. Habang sila ay dahan-dahang naglalakad palabas ng sementeryo, lumingon muli si Lito sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang puting paru-paro na lumilipad sa ibabaw ng puntod ni Angel. Ngumiti si Lito. Isang tunay na ngiti. Sa wakas, malaya ka na, Angel. Malaya na kaming lahat. Ang ating kwento ay maaaring nagsimula sa dilim, ngunit nagtatapos ito sa liwanag. Isang liwanag na hindi kailanman muling mapapatay ng kahit anong kasinungalingan. Paalam, Angel, hanggang sa muli nating pagkikita sa kabilang buhay. Doon, ipapangako ko sa iyo. Ibibigay ko ang yakap na matagal mo nang hinihintay. Isang yakap na walang hanggan. Kapayapaan. Sa wakas, nahanap na natin ang kapayapaan